Praise Jesus, praise Jesus. Magandang umaga po muli sa inyo, mga taga San Jose. Ako po ay muling pinadala sa inyong harapan ng Panginoon upang mapakinggan niyo ang kanyang salita. Ako po ay hindi manghihingi ng ano pa mang donasyon sa inyo sapagkat ang kaligtasan ay libre ibinigay ng Diyos sa atin at libre din namin ibabahagi sa inyo ang kaligtasan. Mga taga San Jose, mahal po kayo ng Panginoon. Hindi po tayo magkalaban. Ako po ay nasunod lang sa Panginoon sa kanyang pinapagawa sa akin. Mga taga San Jose, mahal po kayo ng Panginoon. Sapagkat kahit ayaw ko man bumalik na sa lugar nito, ako ay pinipilit ng Panginoon na iparinig sa inyo ang kanyang mga salita. Lalo na po sa mga panahon ito. Ako po muna ay mananalangin. Nakilang Ama na nasa langit, marami po salamat. Ako'y muling binapumo sa lugar na ito ng San Jose. Dalahin ko, pagpalain mo po silang lahat. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa bawat puso nila na maaabot ng iyong salita. Anumang espiritu na hindi mula sa iyo, nasa amin ay gagambala at nanatawid ang iyong salita. Ginagapos ko ang mga espiritong ito, tinatapon ko sila pabalik sa hell in Jesus' name. At akin lang inaalaw ang Holy Spirit ang kumilos sa lugar nito sa mga oras na ito hanggang matapos ang pagpapahayag ng iyong salita. At I command the mighty angels of God, palibutan ako sa lugar na ito. Alam ko, kasama ko kayo, kaya walang gagalaw sa akin. Ikaw po, Panginoon, mangusap sa kanila.
Ikaw ang mataas sa kanila, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang dapat itaas. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po muli, mga taga San Jose. Binabanggit sa salita ng Diyos sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may patakat ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Ito po ang chapter sa Bible kung saan binabanggit ang rapture of the church. Ang rapture of the church, mga kapatid, ay nakasulat sa salita ng Diyos. Ito na nga po, binabasa ko. Sa Greek, ang ibig ko sabihin ito ay harpaso. Ibig sabihin, pagdakit, pagkuha ng Panginoon. Mga taga San Jose, totoo po ang rapture of the church. At ito po ay malapit na po. Kung tayo po ay aware sa mga nangyayari sa ating paligid, malalaman mo na ito'y totoong malapit na. At ito po ay posibleng mangyari ngayong taon at posibleng mangyari ngayong buwan. Sa maniwala po kayo at sa hindi, ito po ay mangyayari. Kaya nga po, dito pinapakita ng Panginoon ang buhay ng tao ay hindi tayo po'y nabuhay sa mundong ito, hindi para lang magtrabaho, magnegosyo, mangalakal, mag-aral, mag-asawa. Hindi po ganon ang design ng Diyos sa buhay natin. Meron tinakda ang Diyos na tayo ay kanyang pupunin. At ito na nga po, yung pagkuha ng Panginoon na nakatakda. Ngayong taon, posible rin ngayong buwan ng September. Kaya po tayo ay dapat magsipaghanda. Dito pinapakita lamang ng salita ng Diyos na tayo po sa mundong ito ay hindi panghabang buhay. Mga kapatid, tayo po ay dumadaan lamang sa mundong ito. Ang totoong buhay natin ay yung buhay natin pagkatapos sa buhay sa mundong ito. At kung tayo aabutin sa rapture of the church, tayo po na buhay ay kasunod na pupunin ng Panginoon. Mauuna yung mga nangamatay na nananalig sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito, sila na nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sa araw na yon, ang mga libingan ay mapupuksan. Kaya po, ito po ay worldwide na balita na matutunghayan ng mga tao sa buong mundo. Can you just imagine ang mga libingan mapupuksan, ang mga patay na nanauna na sumampalataya sa Panginoon ay bubuhayin muli ng Panginoon. At sila po ay sasalubong sa Panginoon sa alapaap
o sa ulap. Si Jesus sa araw na yon ay hindi pababa sa lupa. Doon lamang siya mag-aantay sa ulap at sasalubungin niya yung mga nangamatay kay Kristo na sumampalataya sa Panginoon. Magmula noong panahon ng mga apostol hanggang sa mga panahon natin ngayon. Ang sabi sa verse 17, kung magkagayon, tayo nangabubuhay, tayo mga nangabubuhay na magmuli, tayo mga nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo pagpakailanman. Mga taga San Jose, kung kayo po hindi pamilyar sa inyong napapakinggan, pues ngayon, ito po ay pinaparinig sa inyo ng Panginoon. Kung ngayon nyo lang ito napakinggan, makinig kayo mabuti. Pagkatapos ng mga nangamatay na binuhay ng Panginoon, sila po magkakaroon ng mga glorified body o yung mga katawang panglangit, sapagkat ang katawang natin ito ay hindi pwede sa langit, sapagkat ito ay makasalanan, hindi ito pwede sa langit. Kaya nga po, ang mga nangamatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin ng Panginoon sa araw na yun. At yun po ay malapit na. Kung tayo po ay aware sa social media, doon meron binabanggit na isang propeta, pero sabi niya hindi siyang propeta, siya lang po ay lingkod ng Diyos. At binilinan siya ng Panginoon, sabihin sa buong mundo na babalik na si Kristo Jesus. Dito po pinapakita mga taga San Jose, tayo po dapat aware na ang buhay natin ay hindi habang buhay na ganito lamang. Ang Panginoong Yesus ay malapit nang bumalik. Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. At kung tayo po ay papalarin ngayong September, baka ito ay posibleng mangyari. Kaya po mga taga San Jose, tayo po ay magsipaghanda. Anong paghahanda ang gusto mong gawin? Tayo po unang-unang paghahanda ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Yung po ang unang requirements na paghahanda natin upang makasama sa rapture of the church. Tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas natin. Hindi po mahirap yun, kapatid. Hindi po mahirap yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Mamaya, maglilid ako ng prayer para doon. Kung hindi mo naman magawa, mamaya pag-uwi mo sa bahay, ipigit mo yung mga mata, buksan mo yung mga bibig,
at kausapin mo ang Panginoon. Pangalawa, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Yung mga kasalanan mo na hindi mo pa nahingi ng tawad sa Panginoon, pagsisihan mo na. At araw-araw mo yung gagawin habang inaantay ang pagbabalik ng Panginoon sa lupa. Walang makasalanan papasok sa kaharian ng Diyos. Wala din mga corrupt officials ang papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po, yung mga napapalitan natin corrupt officials, huwag po kayong mag-alala sa kanila sapagkat ang Panginoon hayag na hayag sa Kanya kung sino sila. At alam niyo ba, parusa sa kanila, hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos hanggang sa ikatlo at ikaapat na generation nila. Akala nila, iba-iba sila sa mga ninakaw nila sa kabayan ng bayan. Hindi po yung totoo. Hindi po sila makakapasok sa kaharian ng langit hanggang sa ikaapat na henerasyon ng kanilang mga anak. Subalit mga kapatid, ipagpasa Diyos natin sila. Ang Diyos ay hindi natutulog, ang Diyos ay justisya, ang Diyos ay makatotohanan, ang Diyos ay matuwid. Kaya nga po, mga taga San Jose, ang dapat nating unahin yung ating mga sarili. Ihanda mo ang sarili mo, ihanda mo ang asawa mo, ihanda mo ang mga anak mo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Na malapit na. Kung totoo yung sinasabi ng servant of God, sabi niya, September 23 to 24, ngayong taon, mga kapatid, ito po ay posibleng mangyari sapagkat marami na pong konfirmasyon sa buong mundo ng mga Kristiyano na kinokonfirm ng Panginoon na babalik na siya. At tayo rin po, i-remind ko kayo, yung mga nakikita natin mga balita sa buong mundo na hindi naman natin dating nararanasan, kayo po ay pinapakita na sa atin ng Panginoon na parang sinasabi ng Panginoon, narito na ako, andito na ang mga palatandaan ng ating pagbabalik. Subalit ang mga tao, wala nang pakialam. Kung wala kang pakialam, ihanda mo sarili mo sa tribulation period. 7 taon na pagdurusa na parang impyerno sa lupa. Ang sabi ito, at sa ganito'y sa Panginoon, tayo magpakailanman. Sila na mararapture sa araw na yun. Yung mga nangamatay at yung mga buhay na sumampalataya kay Kristo at ipinamuhay ang salita ng Diyos, sa araw na yun, pupunin sila ng Panginoon. Bibigyan sila ng mga glorified body. Kahit yung mga nangamatay, ang iba sa kanila ay apo na lang, ang iba sa kanila ay kalansay na. Sila po ay magkakaroon ng glorified body. At sasalubong sila sa Panginoon sa halampaa. At susunod ay yung mga buhay pa.
na sumampalataya kay Kristo, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas at ipinamuhay niya ang salita ng Diyos araw-araw. Siya ay naging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Mga taga San Jose, tayo po ay nasa mga huling araw na po. After ng rapture of the church, yung mga patay at buhay ay dadali ng Panginoon sa kanyang kaharian at magkakaroon ng wedding feast sa heaven. At lahat sila ay makakapiling ng Panginoon forever sa langit. Subalit sa mga maiiwan sa lupa, kahapag-hapag ang mga maiiwan sa lupa, mararanasan nila ang tunay na impyerno sa lupa. At ang galit ng Diyos ay ipupuhos niya sa lupa. At ang Holy Spirit din ay kukunin na ng Panginoon sa lupa. Kaya po, ang papalit na espiritu sa lupa ay ang espiritu ni Satanas, ang espiritu ng Antikristo o ng 666, at ang espiritu ng bulaang propeta. Imagine po ninyo yun, mga kapatid. Ang demonyo ang maghahari sa lupa. Kapag naiwan ka sa lupa, ihanda mo sarili mo sa 7 taon na paghahari ni Satanas sa lupa. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa araw ng tribulation period, maging ang mga demonyo ay magpapakita sa tao. Sapagkat si Satanas na maghahari sa lupa, ang mga demonyo maglilitawan sa lupa. Di ba nga ngayon pa lang, marami na tayo nakikitang mga kakaibang nilalang, naglilitawan na po. Ibig sabihin, malapit na silang mag-manifest ng tuluyan. Sa 7 taon na kapigatian, silang lahat ay lilitaw sa lupa. Kaya kung ikaw ay matalino, sasabihin mo sa sarili mo, ayokong maiwan. Sa 7 taon na kapigatian, gusto ko makasama kay Kristo sa rapture at the church. Mga kapatid, totoo po ang aking sinasabi. Ito po lahat ay nakasulat sa Biblia. At maging yung mga pinapanood natin na zombie, sila po ay lilitaw during tribulation period. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Kung yan ang gusto mo, nasa sayo po yan, bahala ka. Pero habang wala pa yan, kaya po kami pinapadala ng Panginoon upang mabalaan po kayo. At nais ng Panginoon ang lahat ng tao makasama sa rapture of the church. Ang tanging gagawin mo lang, kapatid, magpakumbaba. Sumampalataya kay Kristo Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. At humingi ka ng tawad. Pangalawa, humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo.
Pangatlo, magpatawad ka rin. Sapagkat nung ako po ay nagpipits sa bulihan, niremind ako ng Holy Spirit, panggitin mo rin sa kanila na magpatawad sa kapwa, sa lahat ng mga nag-aalitan natin, sa lahat na nakapagbigay sa atin ng sama ng loob, patawarin po sila, kapatid. Walang buti may tutulot sa atin ang hindi pagpapatawad. Maliwanag ang binabanggit ng Biblia. Pag hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Tatlong bagay lang ang gagawin natin paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Yesus ngayong taon, ngayong September. Ang tanging mo lang gagawin, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pangalawa, pagsisihan mo ang mga kasalanan mo. Pangatlo, magpatawad ka. Mga kapatid, wala pong mahirap sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay magmamatigas at hindi ka makikinig, ihanda mo ang sarili mo sa tribulation period. Mga kapatid, after ng rapture of the church, hindi na po normal ang buhay ng tao. Ang mga maiiwan sa mundo, ang galit ng Diyos ay kanilang tatamasahin. Nandyan ang mga tigmaan. At hindi basta tigmaan, ito po ay nuclear war. Ang isang nuclear war can destroy ang isang city, kayang i-wipe out ang isang nuclear. Imagine mo kung lahat ng mga bansa magpapakawalan ng nuclear. Saan na tayo dadamputin ng mga maiiwan kung sakali sa tribulation period? Saan ka magtatago? Wala ka mapagtataguan, kapatid. Tapos, nandiyan pa ang malalakas na lindol. Nandiyan pa ang malalakas na bagyo. Nandiyan pa ang malalaking tsunami. Nandiyan pa yung maglilitawan ang mga masasamang espiritu sa araw na yun. Sapagkat si Satanas ang mag-ahari sa lupa, papalitan niya ang Holy Spirit sa lupa. Kaya mga tao sa araw na yon, magpapatayan ko, sapagkat si Satanas na mag-ahari sa araw na yon. Mga taga San Jose, baka ito ang huling pagkikita natin. Kaya po, makinig po kayo. Wala pong masama kung tayo ay maghahanda. Kesa tayo magsisi habang buhay. Magsisisi ka dahil sa katigasan ng ulo mo, sa di mo pagpansin sa salita ng Diyos. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa lupa. Dahil sobra tayong minahal ng Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang anak na walang kasalanan para mabayaran ang ating mga kasalanan.
Ganon tayo kamahal ng Diyos Ama, ibinigay niya ang bugtong niyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na walang kasalanan, naging makasalanan dahil inako niya ang ating mga kasalanan. Dapat tayo ang pinako sa krus, pero ipinalit ng Panginoon ang kanyang sarili na ipako sa krus alang-alang sa iyo. Ganon tayo kamahal ng Panginoong Jesus. Ibinuwis niya ang kanyang buhay. Tapos ngayon, hindi mo siya pinapansin. Tapos ngayon, pinabaliwala mo siya. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, ang taong hangal ay walang pakialam sa kanyang lumikha. Mga kapatid, mga taga San Jose, mahal tayo ng Panginoon. Kaya po pinabalaan niya tayo na darating na siya, magsipaghanda tayong lahat. Magmula ngayon, tanggapin mo na si Jesus kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Dahil kung patatagalin mo pa, baka maging huli na ang lahat. Mga kapatid, mga taga San Jose, ang sabi po ng salita ng Diyos, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Maliwanag po ang salita ng Diyos. Sa salita tayo ng Diyos manalig, huwag sa salita ng tao. Ang tao sinungaling. Ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo ang magliligtas sa tao. Mga kapatid, binigyan ka ng Diyos ng pag-iisip, ng utak. Gamitin mo ito ng tama. Ang Diyos ang nagsasabi sa atin ang kanyang bugtong na anak, ang tanging tagapagligtas. Kaya nga sa Rapture of the Church, ang Panginoon ang sasalubong sa atin sa halapahan, wala nang iba. Hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi si Maria ang sasalubong sa atin sa halapahan. Si Jesucristo, ang ating tag-iisang tagapagligtas. Bakit ang tao mahirap yung tanggapin? Sapagkat dinaya tayo ng ating mga kinamulatang mga katuruan. Kapatid, nandiyan ang Bible. Basahin mo ang Bible. Huwag kang tamad magbasa ng Bible. Sapagkat ang Panginoon, hindi ka kinatamaran nung siya'y bumaba sa lupa at isinakripisyo ang buhay niya para ikaw ay kanyang iligtas. Mga taga San Jose, maging matalino po kayo. Si Jesus ay babalik na. Babalik na po siya. At ito po ay tinakda na. Wala nang makakapigil sa kanyang pagbabalik.
sapagkat ito po ay appointed time ng Panginoon. Pag sinabing appointed time, wala nang pasubali, wala nang pag-aatubili na siya po ay babalik na. At kung tayo po ay magpapatumpik-tumpik pa, ihanda mo ang sarili mo sa Great Tribulation period kung saan si Satanas ang maghahari sa lupa. Subalit kung ikaw ay matalino, ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos at iniligtas mo ang sarili mo at ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Dahil kung hindi, sama-sama kayong may iwan sa tribulation period. At sa araw na yon, ang kuryente mawawala, ang mga tubig makukontaminate, ang mga pagkain ay mawawala din. Kaya nga po, lilitaw ang Antikristo at lahat ng mga tao para makakain sa araw na yon, kailangan magpatatak sa noo o sa kanilang palad para makabili ng pagkain. Subalit, pag tinanggap po ang tatak ng Antikristo, wala ka ng kaligtasan. Kahit tumbling-tumbling ka pa, wala ka ng kaligtasan. Kaya po, pag naiwan mo na talaga sa rapture, huwag kang magpapatatak kahit anong mangyari at huwag mong i-deny si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kung talagang naiwan ka, yun na lang ang kaligtasan mo. Huwag mong i-deny si Jesus, huwag kang magpapatatak sa Antikristo. Makasakaling ikaw ay maligtas pa. Subalit, bakit mo haantayin ang araw na yon kung pwede ka naman makasabay sa rapture of the church? Mga kapatid, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Sapagkat ito po ay malapit na. Ang alam ko po, tayo po ay nasa buwan na ng September. Sinasabi ng iba, kagaya lamang yan ng dati. At yan ay lilipas din, mga kapatid. Hindi po ganun palagi. Sobra-sobra na ang pagpapahinut ng Diyos sa tao. At hindi nyo ba nakikita ang mga palatandaan sa buong mundo? Hindi nyo ba nakikita yung mga lindol na dumarami ngayon sa panahon natin ngayon, kapatid? Maging yung mga sakit na lumalabas, hindi na po pangkaraniwan. Yan po ay mga salot, mga peste. Yan po ay kaparusahan ng Diyos sa mga tao hindi sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Mga taga San Jose, mapalad po kayo at ito po ay pinaparinig sa inyo ng Panginoon. Ako po ay kagaya lang din po ninyo, napagputusan lang ako ng Panginoon, pero ako po ay naghahanda rin po sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat meron din po akong asawa, mga anak, na dapat ding maligtas at gusto ko rin silang makasama sa rapture of the church. Ikaw, kapatid, kawawa ang pamilya mo kapag naiwan sa rapture of the church. Kawawa ang sarili mo
kawawa ka kapag ikaw ay naiwan sa rapture of the church. Sapagkat 7 taon kang magdurusa dito sa lupa. At makikita mo sa araw na yun kung paano maghari si Satanas sa lupa. Sa 7 years tribulation, si Satanas maghahari sa lupa. Kung hindi ka natatakot, bahala ka. Bahala ka. Ihanda mo sarili mo sa 7 taon na paghahari ni Satanas sa lupa. At ang Antikristo na anak ni Satanas ay tatatakan ang lahat ng tao sa lupa. Kung wala silang tatak sa noo o sa palad, hindi sila makakabili ng pagkain. Paano kung yung araw na yon, meron kang anak na gutom at kailangan kumain? Wala kang choice kundi magpatatak. Pag meron kang tatak, wala ka ng kaligtasan. Mga taga San Jose, mahal na mahal tayo ng Panginoon hanggang sa huling sandali. Binibigyan niya tayo ng babala, binibigyan niya tayo ng warning, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makasama sa rapture of the church. Ngayon, kung ikaw ay patuloy na magmamatigas, ihanda mo sarili mo ngayon pa lang. Kaya nga po, pinapaalala sa atin ng Panginoon sa kanyang salita. Sabi sa unang Korinto 15:22 unang Korinto 15:51, narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ang binabanggit mo dito ng salita ng Diyos, sila nasasampalataya sa Panginoon ay babaguhin ng Panginoon. Sa araw ng rapture of the church, tayo lahat ay papaguhin ng Panginoon sa araw ng rapture of the church. Sa isang sandali, sa isang isagpata, sa huling pagtunog ng takakap, sapagkat tutunog ng takakap, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sa mga kapatid, ako po ay mananalangin na. Tayo po ay mananalangin na. Sumunod po kayo sa panalangin ko. Sa nais makasama sa rapture of the church, sumunod po kayo sa panalangin ko. Sabihin po ninyo, Panginoon, patawarin po ako na isang makasalanan. Lahat po ng kasalanan ko, hiningi ko ng kapatawaran sa iyo.
Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Magmula sa araw na to, ikaw lamang, wala na pong iba. Salamat, Panginoon, ako iyong naligtas, ako iyong pinatawad, ako iyong sinulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ako'y sumasampalataya, Panginoon, at tutulungan mo ko makapamuhay sa kapanalan hanggang sa araw ng rapture of the church. Salamat po, Panginoon. Ihanap mo din ako ng church na matataluhan kung saan ako'y mahanda sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. Ako po'y mananalangin na lang para sa mga taga San Jose. Panginoon, sa mga tumanggap sa iyo sa araw na to at naligtas, tulungan mo po sila, Panginoon, kung paano maghahanda sa iyong pagbabalik. Dinadalayan ko mga taga San Jose, lahat po sila makasama sa rapture. Lahat po sila sumampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. God bless you all. Amen. Amen.